Ang matinis na tunog ng nababasag na porselana ang pumunit sa saliw ng marahang musika ng biolin at sa halakhakan ng mga importanteng bisita. Isang iglap ang lahat ay natahimik. Maging ang hangin sa malawak na hardin ng Hacienda Monteverde ay tila tumigil sa pag-ihip. Sa gitna ng lahat, sa sahig na gawa sa mamahaling marmol, nakaluhod ang isang lalaki. At sa harap niya, ang nagkalat na piraso ng antigong florera na minana pa ng aking ama sa lola niya. Paalisin Dennis Bastos EV, ang sigaw ni Papa, si Don Renato Monteverde, na umalinggaw sa buong paligid. Ang kanyang boses, na dati puno ng pagmamalaki habang ipinapakilala ako sa mga kasosyo niya sa negosyo, ay naging kulog na nagbabanta ng matinding unos. Wala siyang karapatang tumapak sa pamamahay ko. Ako si Amara Monteverde. At ngayong gabi, ipinagdiriwang ang aking engagement party. Ang engagement na hindi ko ginusto sa lalaking hindi ko mahal. Nakatayo ako sa tabi ni Franco, ang aking mapapangasawa, suot ang isang puting bestida na gawa sa pinya at sutla, at ang diamanteng singsing sa aking daliri na parang napakabigat na posas. Ang ngiti sa aking labi ay matagal nang namanhid. Sanay na akong magpanggap. Sanay na akong maging perpektong anak, ang tagapagmana na walang sariling buhay. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon sa lalaking iyon. Isa lang siya sa mga kinuha para magbuhat ng mga gamit para sa party. Nakasuot ng simpleng puting t-shirt na bahagyang basa ng pawis at kupasing pantalon. Payat ang katawan pero bakas ang tibay ng mga braso na sanay sa mabibigat na gawain. Magulo ang buhok at may bahid ng dumi ang kanyang pisngi. Isang ordinaryong manggagawa. Isang taong hindi mo mapapansin sa gitna ng karangyaan. Pero napansin ko siya. Habang hinihila siya patayo ng dalawang gwardiya, hindi ko inaasahang mag-aangat siya ng tingin. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ang mga mata niya ay sa akin dumapo. Hindi iyon mga mata ng isang taong natatakot o humihingi ng awa. Madilim ang mga iyon, malalim, na parang may itinatagong galit at pamilyar na kalungkutan. Sa isang saglit na iyon, parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa akin. Isang bigla ang kabog sa dibdib na hindi ko naramdaman kahit kailan, kahit noong isinuot ni Franco ang singsing sa daliri ko. Sino siya? Hayaan mo na, babe, bulong ni Franco sa tabi ko, may pagkainis sa tono. Just some clumsy worker. Hindi dapat siya pinapasok dito in the first place. Hinawakan niya ang kamay ko, pero parang yelo ang kanyang palad. Ibinaling ko ang tingin ko sa kanya, pilit na ngumiti. Nga. Aksidente lang siguro. Ngunit ang mga mata ko ay pilit na bumabalik sa lalaking iyon, na ngayon ay halos kalagkarin na palabas ng hardin. Aksidente, muling umalinggaw ang boses ni Papa. Lumapit siya sa lalaki at ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng binasag mo? Kahit magtrabaho ka buong buhay mo, hindi mo mababayaran yan. Mga hampas lupang tulad mo, walang dinadalang mabuti kundi perwisyo. Bawat salita ni Papa ay parang latigo na humahagupit hindi lang sa lalaki, kundi pati na rin sa hangin. Naramdaman ko ang hiya. Hindi para sa pamilya ko, kundi para sa lalaking iyon na pinapahiya sa harap ng daan-daang tao. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihing, Papa, tama na. Pero alam kong wala akong karapatan. Dito sa loob ng pader ng Hacienda Monteverde, ang boses lang ni Don Renato ang batas. Yumuko ang lalaki. Hindi para sumuko, kundi para damputin ang isang piraso ng basag na florera. Tinitigan niya iyon at pagkatapos ay muli siyang tumingin sa akin. Sa pagkakataong ito, may bakas ng pait sa kanyang mga mata, na parang sinasabi nitong, ito ba ang mundo mo? Ganito ba kayo? Napaiwas ako ng tingin. Tama siya. Ito ang mundo ko. Isang maganda at marangyang kulungan. Ano pang tinitingin-tingin nyo? Sigaw ni Papa sa mga gwardiya. Dalhin nyo sa labas yan at siguraduhin nyong hindi na makakatapak pa sa islang ito. Akmang hihilahin na nila ulit ang lalaki ng isang pamilyar na boses ang pumigil sa lahat. Don Renato, pakiusap po. Lahat kami ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Maging si Papa ay natigilan, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagtataka. Nakatayo doon si Manang Lolit, ang aming matagal ng kasambahay at katiwala. Siya na ang nag-alaga sa akin mula pagkabata, pagkatapos pumanaw ni Mama. Si Manang Lolit na laging nasa isang tabi, tahimik, masunurin, at hindi kailanman nakikialam sa desisyon ni Papa. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakita ko siyang humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Papa. Lolit? Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Papa. Huwag kang makialam dito. Bumalik ka sa kusina. Ngunit hindi gumalaw si Manang Lolit.
Ang kanyang mukha, na laging kalmado, ay may kakaibang determinasyon. Pakiusap po, Don Renato. Huwag po ninyo siyang paalisin. Nagpanting ang tainga ni Papa. Ano bang pinagsasabi mo? Kilala mo ba ang lalaking yan? Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Sino ba namang hindi magugulat? Ang pinakamatapat na utusan ng mga Monteverde ay ipinagtatanggol ang isang estranghero. Tumingin si Manang Lolit sa lalaki, isang tingin na hindi ko mawari. May awa, may lungkot, at may kung anong hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Papa. Hindi ko po siya kilala, mahinang sagot niya, pero sapat na para marinig ng lahat. Pero may dahilan po ako, Don Renato. Dahilan? Kumunot ang noo ni Papa. Anong dahilan ang mas mahalaga pa sa kahihiyang idinulot niya sa pamilya natin? Humigpit ang hawak ni Franco sa kamay ko. Ramdam ko ang tensyon sa buong paligid. Ang party ay naging isang entablado ng drama. At sa gitna ng lahat, ako, na dapat ay bida ng gabi, ay isa lang manonood. Huminga ng malalim si Manang Lolit. Ang kanyang mga kamay na laging abala sa pag-aayos ng bahay, ay nanginginig ng bahagya sa kanyang tagiliran. Isang mahalagang dahilan po, pag-ulit niya, at sa pagkakataong ito, may diin ang kanyang boses. Tumingin siya sa akin, isang sulyap na puno ng kahulugan, bago muling hinarap si Papa. Pakiusap po, hayaan niyo siyang manatili. Kahit bilang hardinero na lang. Ako po ang mananagot sa kanya. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa amin. Si Manang Lolit, na hindi marunong humindi kay Papa, ay nagmamakaawa para sa isang lalaking hindi niya kilala. Si Papa, na hindi kailanman nagpapatalo, ay nakatingin lang kay Manang Lolit na parang ngayon lang niya ito nakita. At ako, nakatayo roon, habang ang mga mata ng lalaking hindi ko dapat mapansin ay muling nakatitig sa akin. Sa mga matang iyon, nakita ko ang isang tanong na sumasalamin sa sarili kong tanong. Bakit? Anong dahilan ni Manang Lolit? At bakit parang ang sagot sa tanong na iyon ay magbabago ng lahat? Hindi ko alam kung paano, pero nagtagumpay si Manang Lolit. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing iyon na puno ng kahihiyan at tensyon, ang lalaking may madilim na mga mata ay hindi pinalayas. Sa halip, sa hindi maipaliwanag na utos ni Papa, na isinatinig niya ng may pagbabanta, binigyan ito ng trabaho. CJ, Lolit. Pagbibigyan kita ngayon, narinig kong sabi ni Papa kinaumagahan, ang boses ay naninigas sa pigil na galit. Pero sa oras na gumawa ulit ng kapalpakan ang taong yan, hindi lang siya ang aalis. Naiintindihan mo? Isang simpleng piopo, Don Renato ilang ang sagot ni Manang. Pero sapat na iyon. Ang lalaki na nalaman kong Rigor ang pangalan ay mananatili. Hindi bilang tagabuhat, kundi bilang katulong ng hardinero sa malawak na lupain ng hasyenda. Ang desisyon ni Papa ay isang malaking palaisipan. Pero mas malaking palaisipan ang ginawa ni Manang Lolit. Sa loob ng 25 taon ng buhay ko, ngayon ko lang siya nakitang sumuway, kahit sa pinakamaliit na paraan, sa kagustuhan ng aking ama. May utang na loob ba siya sa lalaking iyon? O may mas malalim na dahilan na tanging siya lang ang nakakaalam? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa akin sa mga sumunod na araw. Mula sa bintana ng aking silid sa ikalawang palapag, tanaw ko ang malawak na hardin na puno ng mga rosas, sampagita, at gumamela, ang mga paboritong bulaklak ng yumaong ina ko. Dati, ang hardin na ito ay lugar ng kapayapaan para sa akin. Ngayon, naging lugar na ito ng lihim na pagmamasid. Doon ko madalas nakikita si Rigor. Sa ilalim ng tirik na araw, walang reklamo siyang nagbubungkal ng lupa, nagdidilig ng mga halaman, at nag-aalis ng mga damo. Bawat kilos niya ay tiyak, walang nasasayang na galaw. Ang pawis na tumatagaktak sa kanyang likod at braso ay nagpapakita ng bigat ng kanyang trabaho, ngunit hindi mo makikita sa kanyang mukha ang pagod. Sa halip, nandoon ang isang uri ng determinasyon. Para bang ang bawat halamang inaalagaan niya ay isang bagay na kailangan niyang patunayang kaya niyang buhayin. May dala akong libro, nakaupo sa may bintana, at nagkukunwaring nagbabasa. Ngunit ang mga salita sa pahina ay lumalabo, dahil ang mga mata ko ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Pinagmamasdan ko ang paraan ng pagpunas niya ng pawis, gamit ang lailayan ng kanyang sando. Ang pagkunot ng kanyang noo habang tinititigan ang isang usbong na rosas. At higit sa lahat, ang kanyang mga mata. Kahit sa malayo, parang nararamdaman ko pa rin ang bigat ng mga iyon. Ang mga matang hindi ko makalimutan. Bakit ba ako ganito? Tanong ko sa sarili. Isa lang siyang trabahador, Amara. At ikaw, malapit ka ng ikasal. Pero hindi ko mapigilan. May kung anong kakaiba sa kanya. Isang presensya na tahimik pero malakas. Isang katahimikang sumisigaw.
Isang hapon, habang naglalakad ako sa pasilyo papunta sa hardin para sana mamitas ng ilang bulaklak, natigilan ako. Narinig ko ang boses ni Franco, may halong pagmamataas at pagkainis. Hoy, ikaw! Sumilip ako mula sa likod ng isang malaking haligi. Nakita ko si Franco, nakaputing polo shirt at khaki shorts, nakatayo sa harap ni Rigor na abala sa pag-aayos ng mga paso ng orkidya. Hindi lumingon si Rigor. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ang pagbabaliwalang iyon ay tila mas lalong nagpainit sa ulo ni Franco. Lumapit siya at sinipa ang isang paso, dahilan para tumapon ang lupa sa bagong linis na sahig. Bingi ka ba? Kinakausap kita. Doon lang dahan-dahang tumayo si Rigor at hinarap si Franco. Mas matangkad si Franco, pero sa tindig ni Rigor, parang sila ang magkalebel. Ano po ang kailangan ninyo, sir? Tanong ni Rigor, ang boses ay kalmado pero malamig. Umisi si Franco, isang ising mapang-asar. Ikaw yung galing sa party, di ba? Yung nakabasag ng florera ni Don Renato. Tumingin siya kay Rigor mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang insekto. Ang lakas din ng loob mong magpakita pa dito. Kung ako sayo, magtatago na ako sa hiya. Hindi sumagot si Rigor. Ang mga kamay niya sa tagiliran ay bahagyang nakakuyom. Huwag kang masyadong kampante dahil lang pinagtanggol ka ng matandang utusan na yon, patuloy ni Franco, lumapit pa ng isang hakbang. Isang pagkakamali mo pa, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa hacienda mawawala, kundi sa buong Isla de Sagrado. Isang babala. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Nakaramdam ako ng galit na namumuo sa dibdib ko. Galit para kay Franco. At awa para kay Rigor. Yumuko si Rigor para sana pulutin ang natapong paso. Ngunit pagyuko niya, itinulak siya ni Franco sa balikat. Hindi malakas, pero sapat para mawalan siya ng balanse at matumba. Ang kanyang kamay ay sumayad sa matulis na gilid ng isang nasirang paso. Get out of his way, sabi ni Franco, bago naglakad paalis na parang walang nangyari. Naiwan si Rigor na nakaupo sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagan ang pantalon. Hindi niya tiningnan ang direksyon kung saan umalis si Franco. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang kamay. May dugo. Isang maliit na hiwa, pero malalim. Nagmadali akong bumalik sa loob ng bahay. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Kumuha ako ng first aid kit mula sa aparador sa banyo, bulak, betadine, at band-aid. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito. Ang alam ko lang, kailangan kong gawin. Bumalik ako sa hardin, sa may bandang likuran kung saan walang masyadong dumadaan. Nakita ko siyang nakaupo sa isang lumang bangkong bato sa ilalim ng puno ng sampalok, pilit na tinitigil ang pagdurugo ng kanyang kamay gamit ang isang maruming panyo. Dahan-dahan akong lumapit. Narinig niya ang mga yapak ko at agad na napaangat ng tingin. Ang mga mata niya, nang makita ako, ay nagpakita ng gulat at pagtataka. Agad siyang tumayo na parang isang sundalong nahuli ng kanyang general. Senorita Amara, sabi niya, bahagyang yumuko. Nakita ko ang nangyari, sabi ko, ang boses ko ay mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Itinaas ko ang first aid kit. Hayaan mo akong gamutin yan. Tiningnan niya ang hawak ko, pagkatapos ay ang sarili niyang kamay. Umiling siya. Wag na po, senorita. Kaya ko na po ito. Maliit na sugat lang. Ang pagtanggi niya ay maihalong pride. Ayaw niyang kaawaan. Lalo na ng isang Monteverde. Hindi yan pakiusap, sabi ko, mas may diin na ngayon. Lumapit pa ako. Kasalanan ng pamilya ko kung bakit ka nasugatan. Kaya hayaan mo akong bumawi kahit sa maliit na paraan. Nag-aalangan siya. Naglaban ng pride at ang sakit na siguro ay nararamdaman niya. Sa huli, dahan-dahan siyang umupo pabalik sa bangko. Isang tahimik na pagsuko. Umupo ako sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan namin ay sapat lang para maabot ko ang kanyang kamay. Kinuha ko ito ng dahan-dahan. Nagulat ako sa init ng kanyang balat at sa kalyo sa kanyang mga palad, isang testamento ng kanyang paghihirap. Naramdaman kong bahagya siyang nanigas sa aking paghawak. Tahimik kong nilinis ang sugat. Amoy ng betadine ang pumuno sa hangin sa pagitan namin. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga ibon at ang marahang pagaspas ng mga dahon. Nang idinidikit ko na ang band-aid, hindi ko sinasadyang mapatingin sa kanya. At nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Hindi na madilim ang mga mata niya ngayon. Sa malapitan, nakita ko ang kulay nito, kulay tsokolete. At sa mga matang iyon, wala na ang galit. Ang nandoon ay pagtataka.
Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Pakiramdam ko, ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot at kamilang dalawa ang nasa ilalim ng punong iyon. Ang mga daliri ko na nakahawak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Agad kong binitawan ang kamay niya at tumayo. Ayan. Ingatan mo na lang na huwag mabasa. Tumayo rin siya. Salamat po, senorita. Amara. Amara na lang, sabi ko, hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Tumango siya, pero hindi sinambit ang pangalan ko. Salamat po ulit. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Nag-init ang mga pisngi ko. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Ang mga hakbang ko ay mas mabilis kaysa sa normal. Ano iyon? Ano nang nangyari sa'yo, Amara? Kinagabihan, hindi ako mapakali. Ang pakiramdam ng magaspang niyang palad at ang titig ng kanyang mga mata ay nanatili sa akin. Sumilip akong muli sa bintana. Malapit nang magtakip silim. Tapos na ang oras ng trabaho, pero nakita ko siya sa di kalayuan, malapit sa mga kubo kung saan nakatira ang ibang manggagawa. May mga batang naglalaro doon, mga anak ng mga kasamahan niya. Naghahabulan at nagtatawanan. At nakita ko si Rigor na nakaupo sa isang tabi, kinukumpuni ang isang sirang laro ang gawa sa kahoy. Nang matapos niya, ibinigay niya ito sa isang batang lalaki na kanina pa umiiyak. Umiti ang bata at niyakap si Rigor. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiti. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti, pero totoo. Ang ngiting iyon ay nagpabago sa buong anyo niya. Nawala ang bigat sa kanyang mukha. Lumabas ang isang Rigor na hindi ko pa nakikita. Isang Rigor na mabait at may malambot na puso. At sa sandaling iyon, naramdaman kong lalong lumambot ang puso ko para sa kanya. Hindi na lang awa. Hindi na lang pagka-curious. May iba na. Isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan, pero sapat na para bigyan ako ng kakaibang kilig. Nakangiti akong pinapanood sila nang may maramdaman akong presensya sa aking likuran. Amara, anak. Napatalon ako sa gulat at napahawak sa aking dibdib. Si Manang Lolit. Nakatayo siya sa may pintuan ng aking silid, dala ang isang baso ng gatas. Kanina ka pa dyan sa bintana, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Ang mga mata niya ay sumunod sa tinitingnan ko sa labas. Ah, Manang hindi po. Nagpapahangin lang ako, palusot ko, pakiramdam ko ay namumula ang aking mga pisngi. Lumapit siya at inabot sa akin ang gatas. Ang mga mata niya ay hindi pa rin inaalis sa akin. Seryoso ang kanyang mukha, ang parehong seryosong mukha na nakita ko noong gabing ipinagtanggol niya si Rigor. Tinitigan niya ako ng malalim na parang binabasa ang bawat tibok ng puso ko. Hindi ito ang tingin ng isang kasambahay sa kanyang alaga. Ito ay tingin ng isang taong nakakakita ng panganib na hindi ko pa nakikita. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Manang? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, ang kanyang mga mata ay muling bumaling sa direksyon ni Rigor, na ngayon ay nakikipaglaro na ng habulan sa mga bata. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Manang Lolit. May mga bagay sa mundo, Amara, na sadyang hindi para sa isa't isa, mahina niyang sabi. Tulad ng langis at tubig. Gaano man kapilit paghaluin, pilit pa ring maghihiwalay sa huli. Ang mga salita niya ay parang maliliit na karayom na tumusok sa puso ko. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Ako ang tubig, malinaw at nasa itaas. Siya ang langis, na kahit anong gawin, ay laging mananatili sa ibaba. Isang Monteverde at isang Salgado. Wala po kayong dapat ikabahala, Manang, sabi ko, kahit sa sarili ko ay hindi ako sigurado. Nagpapahangin lang talaga ako. Tumango siya, ngunit alam kong hindi siya naniniwala. Ibinalik niya ang tingin sa akin, at sa pagkakataong ito, ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa aking buhok, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ako at umiiyak. Mag-ingat ka, anak, bulong niya. May mga pader ang hasyendang ito na kahit ako, hindi ko kayang tibagin para sa iyo. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at tahimik na lumabas ng aking silid, iniwan akong nakatayo roon, hawak ang baso ng gatas na nagsisimula ng lumamig. Pader. Tama si Manang. Ang buong buhay ko ay napapalibutan ng pader. Pader na gawa sa pangalan ng pamilya, sa utos ni Papa, at ngayon, sa singsing na bigay ni Franco. At sa kabilang panig ng matataas na pader na iyon, nandoon siya. Isang lalaking hindi ko dapat pansinin, pero ngayon ay hindi ko na maiwasang isipin. Inilapag ko ang gatas at muling sumilip sa bintana. Wala na si Rigor doon. Nawala na rin ang mga bata.
Ang hardin ay tahimik na ulit, nilalamon ng papalubog na araw. Isang pakiramdam ng pangulila ang biglang dumaloy sa akin. Ang kilig na naramdaman ko kanina ay napalitan ng pag-aalinlangan at lungkot. Posible nga ba? Posible bang may mamuong kung ano sa pagitan namin? O isa lang itong mapanganib na laro na ako lang ang naglalaro? Kinabukasan, sinubukan kong iwasan ang hardin. Sinubukan kong ibaling ang isip ko sa paghahanda para sa kasal, sa mga listahan ng bisita, sa mga disenyong pinapipili sa akin ni Franco. Pero ang lahat ng iyon ay parang walang kulay, walang buhay. Ang isip ko ay pilit na bumabalik sa ilalim ng puno ng sampalok, sa pakiramdam ng kanyang magaspang na kamay, at sa titig ng kanyang mga mata. Hindi ko na natiis. Pagsapit ng hapon, sinadya kong maglakad-lakad sa hardin, dala ang dahilan na kailangan ko ng sariwang hangin. Ang totoo, umaasa akong makita siya. At hindi nga ako nabigo. Nandoon siya, sa may bandang dulo ng hardin, abala sa pagpuputol ng mga tuyong sanga ng bougainvillea. Dahan-dahan akong lumapit, nag-iisip ng sasabihin. Kamusta ang sugat mo? Masyadong halata. Ang ganda ng mga bulaklak. Masyadong pilit. Habang papalapit ako, isang pamilyar at masayang boses ang biglang tumawag sa pangalan ko, na parang isang kanta na pumailan lang sa hangin. Amara! Bestie! Napalingon ako at hindi ko napigilang mapangiti. Tumakbo papalapit sa akin ang isang babaeng nakakulay rosas na bestida, ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Nina, sigaw ko pabalik. Niyakap niya ako ng mahigpit. Si Nina, ang aking best friend mula pa high school. Kakabalik lang niya galing sa 2 buwang bakasyon sa Europa. Siya ang tanging kakampi ko sa mundong ito, ang tanging nakakaalam ng mga sikreto kung hindi ko masabi kahit kay manang lolit. I missed you so much, sabi niya, humiwalay sa yakap at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Oh my God, you look stressed. It's the wedding, isn't it? Don't worry, I'm here to save you from boredom. Tumawa ako. Ang pagdating niya ay parang sikat ng araw sa isang maulap na hapon. Mabuti naman at umuwi ka na. Akala ko doon ka natitira. As if. Namiss ko kaya ang chismis dito, sabi niya sabay kindat. Hinawakan niya ang braso ko at nagsimula kaming maglakad. So, tell me everything. How's the monster-in-law to be? I mean, how's tita? Ay, wala ka na palang tita. How's Franco? Nagpatuloy kami sa paglalakad at pagkukwentuhan. Ang boses ni Nina ay puno ng sigla, habang ako ay tuwang-tuwa na may makausap na iba. Nalibang ako. Sa isang saglit, nakalimutan ko ang dahilan kung bakit ako pumunta sa hardin. Papunta na kami sa may gazebo nang biglang huminto sa paglalakad si Nina. Napahinto rin ako. Oh, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlaki at nakatuon sa isang direksyon sa likuran ko. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapaglaro at puno ng alaala. Bakit, nagtataka kong tanong? Hindi niya ako sinagot. Sa halip, sumigaw siya, ang boses ay mas malakas at mas pamilyar kaysa kanina. Rigor. Ang pangalang iyon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Dahan-dahan akong lumingon at sinundan ang tingin ni Nina. Nandoon si Rigor, mga ilang metro ang layo sa amin. Natigilan din siya sa kanyang ginagawa, hawak pa rin ang gunting pamputol. Ang mga mata niya ay nakatingin kay Nina, puno ng gulat. Isang gulat na may halong pagkainis. O baka guni-guni ko lang. Bumaling sa akin si Nina, ang kanyang ngiti ay mas lalong lumapad, umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Tila hindi niya napapansin ang tensyon sa hangin. Bestie, bulong niya sa akin, puno ng excitement. Anong ginagawa niya dito? My God, the nerve of this guy. Napakunot ang noo ko. Kilala mo siya? Tumawa siya ng malakas, isang tawang umalingaw sa tahimik na hardin. Tumingin siya muna kay Rigor, na ngayon ay nakayuko na at nagkukunwaring abala ulit, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. Kilala, pag-uulit niya, na parang hindi makapaniwala sa tanong ko. Bestie, hindi ko ba naikwento sa'yo? Siya, iyan. Hinintay ko ang kasunod, ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Itinuro ni Nina si Rigor gamit ang kanyang nguso at bumulong na may halong panggigigil at konting pananabik. Yan ang ex ko. Yan ang ex ko. Ang tatlong salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Isang sampal na hindi ko nakita, hindi naramdaman sa pisngi, pero direktang tumama sa puso ko. Nanlamig ang buo kong katawan.
Ang masayang pagkukwentuhan namin ni Nina kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa isip ko. Si Rigor. Ang lalaking may mga matang hindi ko makalimutan. Ang lalaking lihim kong pinagmamasdan. Ang lalaking gumamot sa sugat ko ay ex-boyfriend ng best friend ko. Tumingin ako kay Rigor. Nakatayo pa rin siya roon, nakayuko, pilit na iwinawaksi ang mga tuyong sanga sa lupa. Ngunit alam kong naririnig niya kami. Ramdam ko ang pag-iwas niya, ang pagnanais niyang maging invisible sa sandaling iyon. Ang tindig niya na kanina'y puno ng tahimik na dignidad ay parang biglang gumuho. Bumaling ako pabalik kay Nina. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi pa rin nawawala, pero may idinagdag na itong mapang-asar na kislap. Tila ba nasisiyahan siya sa awkward na sitwasyon. Ex mo, nagawa kong itanong, ang boses ko ay halos pabulong. Paano kailan? Hinila ako ni Nina palayo ng kaunti, papalapit sa gazebo, na parang ayaw niyang marinig ni Rigor ang kanilang tisikreto. Last year, bago ako umalis papuntang States for that summer internship. Naalala mo? Yung kinukwento ko sa yung summer fling ko na taga dito lang sa isla. Yung sinabi kong mahusay, sabi niya sabay tawa ng mahina. Siya, yon. Rigor Salgado. Akala ko nga hindi ko na ulit makikita. The world is so small talaga. Pakiramdam ko ay nasusuka ako. Ang imahe ni Rigor na nabuo sa isip ko, ang tahimik, ang masipag, ang lalaking may malungkot na mga mata, ay biglang nabahira ng ibang kulay. Siya at si Nina magkasama? Ang mga kamay niyang humawak sa akin, ang mga matang tumitig sa akin, ginawa niya rin ba iyon kay Nina? Isang matinding kirot, isang emosyong hindi ko pa naramdaman dati, ang biglang kumalat sa dibdib ko. Selos. Isang pangit, nakakalasong selos na hindi ko alam kung saan ilalagay. Paano ako magsiselos? Anong karapatan ko? Bakit hindi mo sinabi ang pangalan niya noon? Tanong ko, pilit na pinapanatiling normal ang tono. Nagkibit balikat si Nina. It was just a fling, bestie. Hindi naman seryoso. Fun lang. Alam mo na. Saka, what's the point? He was just a boy from the island. Hindi ko naman in-expect na magiging hardinero siya ng mga Monteverde. Ang weird, di ba? Hindi lang weird, sabi ng isang boses sa isip ko. Masakit. Tumawa ulit si Nina, at sa pagkakataong ito, lumakad siya papalapit kay Rigor, ang mga balakang ay gumedjuwang sa bawat hakbang. Ang bawat kilos niya ay puno ng kumpiyansa, isang bagay na wala ako ngayon. Hoy, Rigor, tawag niya, ang boses ay malandi. Long time no see. Kumusta ka na? Hindi ka man lang nangamusta sa akin, ah. Hindi umimik si Rigor. Ang mga kamay niya ay humigpit sa hawak na gunting. Lumapit pa si Nina at hinawakan ang braso niya, yung braso na hindi kalayuan sa kamay na ginamot ko. Still the quiet type, huh? Namiss ko yan. Inalis niya ang ilang piraso ng tuyong dahon sa buhok nito. But you look good. Working out, I see. Pinanood ko sila mula sa malayo. Ang bawat galaw ni Nina, ang bawat pagdikit niya kay Rigor, ay parang sundang na paulit-ulit na isinasaksak sa akin. At ang pinakamasakit, hindi siya tinutulak ni Rigor palayo. Hinahayaan lang niya. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Kailangan kong umalis. Kailangan kong makalayo sa tanawing iyon. Nina, mauna na ako, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. May naalala akong kailangan gawin. Lumingon si Nina, ang kanyang kamay ay nakaakbay pa rin sa balikat ni Rigor. Nawala ang ngiti niya nang makita ang ekspresyon sa mukha ko. Uy, bestie, okay ka lang? Ang putla mo. Okay lang ako, pilit kong ngiti. Pagod lang siguro. Sige, mag-usap muna kayo. Tumalikod ako at naglakad palayo, ang mga hakbang ko ay mabilis at hindi tiyak. Ayokong lumingon. Ayokong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Ayokong makita kung ngingitian din ba siya ni Rigor, yung ngiting nakita kong ibinigay niya sa mga bata. Habang naglalakad ako, nagsimulang pumatak ang ulan. Una, ambon lang. Pagkatapos, unti-unting lumakas. Hindi ko na pinansin. Hinayaan kong mabasa ang aking damit, ang aking buhok. Ang lamig ng ulan ay parang kaagaw sa init ng galit at sakit na nararamdaman ko. Ang bawat patak ay parang isang alaala. Ang mga mata niya. Ang kamay niya. Ang ngiti niya. Lahat ng iyon kasinungalingan ba? Isang laro lang ba para sa kanya ang mga babae? Ginamit niya ba si Nina? At ngayon, ako naman ba ang susunod? Hampas lupa.
Ang salitang binitiwan ni Papa noong gabing iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Ganoon ba talaga siya? Isang taong walang integridad na kayang manloko ng kahit sino. Ang kilig na naramdaman ko kahapon ay naging puot. Ang pag-asa ay naging kabiguan. Ang imahe niya sa isip ko ay nagkalamat, basag na parang florerang binali niya. Pagdating ko sa malaking pinto ng mansyon, basang-basa ako. Sinalubong ako ni Manang Lolit, may pag-aalala sa kanyang mukha. Amara, anak. Bakit ka nagpaulan? Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa hagdanan, paakyat sa aking silid. Narinig ko ang boses ni Papa mula sa kanyang opisina. Amara. Saan ka galing? Look at you. Para kang basang sisiw. Hindi ka na natuto. Wala akong pakialam. Pumasok ako sa kwarto ko at isinara ang pinto ng malakas. Sumandal ako dito at doon na bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Humagulgol ako. Hindi dahil sa ulan kundi dahil sa sakit. Umiyak ako dahil sa katangahan ko. Bakit ako nagpadala? Bakit ako umasa? Ilang sandali pa may kumatok sa pinto. Si Papa. Binuksan niya ito nang hindi ko pinagbubuksan. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkadismaya. Ano na naman itong drama mo, Amara? Tanong niya. Nakita kita kanina sa hardin. Kasama mo si Nina at nakatingin ka sa hardinerong iyan. Ano nang mayroon sa inyo? Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ko ay puno ng luha at galit. Wala, pa. Wala. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw niya. Alam ko ang mga tingin na iyan. May gusto ka sa kanya, no? Sa isang hamak na trabahador. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, sa isang basahan mo lang ipagpapalit ang pangalan ng pamilya natin. Hindi totoo yan, sigaw ko pabalik, sa unang pagkakataong lumaban ako. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Magsimula ka ng umakto bilang isang Monteverde. Ikakasal ka na kay Franco. Siya ang nararapat sa'yo, hindi ang mga hampas lupang iyan na ang tanging alam ay manamantala. Nakikita mo ba? Ganyan sila. Gagamitin ka lang nila para umangat sa buhay. Ang mga salita niya ay tumagos. Dahil sa isang sulok ng isip ko, nagsimula na rin akong maniwala. Baka tama si Papa. Tandaan mo, Amara, sabi niya, mas mahina na ang boses pero mas mabigat. Mula ngayon, babantayan kita. Bawat kilos mo. Hindi ko hahayaang sirain mo ang kinabukasan mo at ang pangalan natin dahil lang sa isang walang kwentang emosyon. Umalis siya at isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa, nanginginig sa lamig at sa sakit. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas. Kasabay nito ang pag-iyak ko. Galit ako sa mundo. Galit ako kay Nina. Galit ako kay Papa. Pero higit sa lahat, galit ako kay Rigor. Maya-maya, may narinig akong mahihinang katok sa bintana ng aking veranda. Sinilip ko. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakatayo sa hardin sa ibaba si Rigor. Basang-basa, nakatingala sa direksyon ng aking silid. Nang makita niyang sumilip ako, kumaway siya. May gusto siyang sabihin. Tila gusto niyang umakyat. Nagbukas ako ng kaunti sa salaming pinto ng veranda, sapat lang para marinig niya ako. Ang lamig ng hangin at ambon ay dumampi sa aking mukha. Amara, sigaw niya, sinusubukang higitan ang ingay ng ulan. Mag-usap tayo, pakiusap. Tinitigan ko siya mula sa itaas. Ang lalaking nagbigay sa akin ng kilig kahapon ay siya ring lalaking dumurog sa puso ko ngayon. Umalis ka na, malamig kong sabi. Sandali lang. Pakinggan mo muna ako, pagmamakaawa niya. Hindi totoo yung. Umalis ka na, pag-uulit ko, mas matigas. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, ang lahat ng sakit at galit ay inilagay ko sa titig na iyon. Wala tayong dapat pag-usapan. Noon, ngayon at kailanman. Ipinakita ko sa kanya ang kamay ko, kung saan nakasuot ang singsing na bigay ni Franco. Nakikita mo ba to? Sigaw ko. Ito ako. At ikaw hanggang dyan ka lang. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pamilyar na kalungkutan. Para siyang binuhusan ng mas malamig pa sa tubig ulan. Tumalikod ako at isinara ang pinto ng veranda, iniwan siyang nakatayo roon sa gitna ng unos. Ang unos sa labas at ang unos sa loob ng puso ko. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong dumaan lang. Ang hasyenda ay naging mas tahimik, mas malamig. O baka sa pakiramdam ko lang. Pagkatapos ng gabing iyon ng malakas na ulan, nagtayo ako ng mas mataas at mas matibay na pader sa paligid ko.
Isang pader na hindi kayang tibagin ng mga titig, ng mga salita, o ng mga pakiusap. Naging abala ako sa paghahanda ng kasal. O mas tamang sabihin, hinayaan kong maging abala ako. Sumama ako kay Franco sa mga meeting kasama ang wedding planner. Pumili ako ng mga bulaklak, ng kulay para sa mga abay, ng menu para sa reception. Ginawa ko ang lahat ng inaasahan sa isang fiance. Umiti ako kapag kailangan. Tumango ako kapag kinakausap. Pero sa loob-loob ko, para akong isang manika na walang kaluluwa. Ang puso ko ay namanhid, isang disyertong pinatuyo ng galit at pagkadismaya. Sinadya kong hindi na tumingin sa labas ng bintana. Iniwasan ko ang hardin na parang isang lugar na may salot. Kapag kailangan kong lumabas, sa kabilang pinto ako ng mansyon dumadaan, sa entrada kung saan ang mga sasakyan ang tanging tanawin. Ayoko na siyang makita. Ang bawat sulyap sa kanya ay paalala ng katangahan ko, ng sakit. At lalo lang nitong pinatitibay ang paniniwala kong tama si Papa. Isa lang siyang manggagamit, isang taong may relasyon sa best friend ko, habang sinusubukang paikutin ako. Si Nina naman ay palaging dumadalaw, dala-dala ang kanyang walang katapusang sigla na para sa akin ngayon ay ingay na lang. Umaakto siyang parang walang nangyari. Kinukulit niya ako tungkol sa kasal, tinutukso tungkol kay Franco. Pero hindi na niya binanggit pa ulit si Rigor. At hindi rin ako nagtanong. May lamat na sa pagkakaibigan namin, isang lamat na hindi nakikita pero ramdam na ramdam ko sa bawat pilit na tawa at iwas na tingin. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang isip ko ay ligalig. Nagpaikot-ikot ako sa kama, pilit na iwinawaksi ang mga alaala, ang titig ni Rigor sa ilalim ng puno ng sampalok, ang paghawak niya sa kamay ko, at ang sakit sa kanyang mga mata noong isinara ko ang pinto ng veranda. Bakit ba apektado pa rin ako? Galit kong tanong sa sarili. Dapat ay wala na akong pakialam. Para takasan ang sarili kong isip, bumangon ako. Kailangan ko ng isang lugar na tahimik, isang lugar na makakapagpaalala sa akin ng mas simpleng panahon. Ang library. Ang library ng hasyenda ay bihirang buksan. Ito ang paboritong lugar ni Mama. Pagkatapos niyang pumanao, ipinasara ito ni Papa na parang isinasara na rin niya ang alaala ng aking ina. Ngayon, alikabok at amoy ng lumang papel ang bango nito. Dahan-dahan kong binuksan ang mabigat na pinto gawa sa nara. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa mataas na bintana. Hinaplos ko ang mga hilera ng libro. Dito kami madalas magbasa ni Mama. Itinuro niya sa akin ang mahika ng mga salita, ang mundong kayang buksan ng bawat pahina. Ang kalungkutan ay unti-unting bumalot sa akin, isang pamilyar na lungkot na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang pagkamiss ko kay Mama ay mas matindi pa sa sakit na dulot ni Rigor. Sa isang estante sa pinakasulok, nakita ko ang isang pamilyar na libro. Isang manipis na aklat ng mga tula ni Pablo Neruda, na balot sa kulay bughaw na katad. Paborito ito ni Mama. Kinuha ko ito, ang alikabok ay kumapit sa aking mga daliri. Umupo ako sa isang silyang malapit sa bintana at niyakap ang libro. Sa isang saglit, para kong naramdaman ang presensya ni Mama sa tabi ko. Binuklat ko ang libro. Sa pagitan ng mga pahina, may isang sobrang naninilaw na sa katagalan. Nahulog ito sa sahig. Pinulot ko. Walang pangalan sa labas. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob, isang sulat. Ang sulat kamay ni Mama. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Para sa aking pinakamamahal na Amara, basa ko sa simula. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Anak, isinusulat ko ito hindi dahil sa maisakit ako, kundi dahil alam kong darating ang panahon na magkakaroon ka ng mga tanong na hindi ko na personal na masasagot. Alam kong mahigpit ang iyong papa. Mahal ka niya, sa paraang alam niya, pero ang pagmamahal niya ay minsan nakakasakal. Huwag kang magalit sa kanya. May mga sugat din ang puso niya na hindi kayang gamutin ng panahon. Gusto kong malaman mo na ang buhay ay hindi kasing itim at puti ng mundong ipinapakita niya sa'yo. May mga kulay sa pagitan. At sa mga kulay na iyon, makikita mo ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Kung binabasa mo ito, marahil ay nasa edad ka na para magmahal. Huwag kang matakot. Ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo. At kapag nahanap mo na ito, ipaglaban mo. Huwag mong hayaang may magdikta sa tinitibok ng puso mo, kahit pa ako o ang papa mo. At, anak, may isa pa akong hihilingin. Huwag mong kalimutan si Lolit. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Higit pa sa kapatid ang turing ko sa kanya, dahil sa totoo lang, Amara anak siya ng lola mo. Napatigil ako sa pagbabasa. Binitawan ko ang sulat na parabang napaso ako. Nanginginig ang mga kamay ko.
Anak siya ng lola mo. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon. Hindi ako makapaniwala. Si Manang Lolit, ang aming masunuring kasambahay, ang babaeng nag-alaga sa akin. Kapatid siya ni Mama. Tita ko siya. Ang buong mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng alam ko tungkol sa pamilya ko, sa bahay na ito, ay isang malaking kasinungalingan. Bakit ito itinago? Bakit si Manang Lolit, kung isa siyang Monteverde, ay nabubuhay bilang isang utusan sa sarili niyang pamamahay? Anong nangyari? Ang utak ko ay puno ng mga tanong na walang sagot. Bigla kong naalala ang gabing ipinagtanggol niya si Rigor. May dahilan ako, sabi niya noon. Ang dahilan ba na iyon ay konektado sa lihim na ito? Nanginginig akong tumayo, hawak-hawak pa rin ang sulat. Kailangan kong makausap si Manang Lolit. Kailangan ko ng mga sagot. Nagmamadali akong lumabas ng library, ang puso ko ay kumakarera. Sa paglabas ko sa pasilyo, muntik ko nang mabangga si Manang Lolit na may dalang isang bandehadong may tsaa. Nagulat siya at muntik nang mabitawan ang hawak niya. Amara, anak. Gising ka pa? Tanong niya, pero ang mga mata niya ay hindi sa akin nakatingin, kundi sa papel na hawak ko. Nakita niya ang sulat. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyong hindi ko pa nakikita sa kanya, isang halo ng takot at pagkabigla. Para siyang nakakita ng multo. Manang nisimula ko, ang boses ko ay basag. Itinaas ko ang sulat. Totoo po ba ito? Tumingin siya sa sulat pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas, pero walang salitang lumabas. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, isang sakit na tila matagal na niyang itinatago. Dahan-dahan niyang inilapag ang bandehado sa isang maliit na mesa sa tabi. Hinawakan niya ang aking mga kamay na nanginginig pa rin. Ang mga kamay niya ay malamig. Anak, ibulong niya. Saan mo yan nakita? Sa libro ni Mama, sagot ko, ang mga luha ay muling dumadaloy sa aking mga pisngi. Manang, sabihin niyo po ang totoo. Kapatid po ba kayo ni Mama? Hindi siya sumagot. Sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat ng kanyang hindi masabi. Ang bigat ng mga taon ng pananahimik. Humiwalay siya sa yakap at pinunasan ang aking mga luha gamit ang kanyang palad. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Huwag mo munang alamin lahat, anak, mahina niyang sabi, ang bawat salita ay mabigat. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pakiusap, Amara. Para sa kapakanan mo, itago mo muna yan. Huwag mong ipapaalam sa papa mo na nalaman mo na. Pero bakit, Manang, git ko? Karapatan kong malaman. At malalaman mo, pangako niya. Sa tamang oras. Magtiwala ka sa akin. Ang kanyang mga salita ay hindi nagbigay ng sagot, bagkus ay nag-iwan pa ng mas maraming tanong. Pero sa paraan ng kanyang pagtingin, alam kong may malaking panganib na nakakabit sa sikretong ito. Kinabukasan, ginising ako ng isang tawag mula kay Franco. May sorpresa raw si Papa para sa amin. Isang press conference daw para sa bagong foundation ng Monteverde. Kailangan kong nandoon. Kahit mabigat ang pakiramdam ko, wala akong nagawa kundi sumunod. Pagdating ko sa ballroom ng isang hotel sa bayan, nandoon na ang lahat. Mga reporter, mga photographer, mga importanteng tao sa lipunan. Nakangiting sinalubong ako ni Franco na nakasuot ng mamahaling suit. Ipinakilala ako ni Papa sa mga kasosyo niya. Ako, ang fiance, ang magiging bagong mukha ng Monteverde. Isang perpektong palabas. Pagkatapos ng mga talumpati at pag-anunsyo, biglang kinuha ni Franco ang mikropono. At bago po magtapos ang lahat, sabi niya, nakatingin sa akin, may isa pa po akong importanteng anunsyo. Lahat ng kamera ay bumaling sa amin. Ang puso ko ay nagsimulang kabahan. Ano na naman ito? Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng nagbliblink na mga ilaw ng kamera, lumuhod si Franco sa aking harapan. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na may lamang singsing, mas malaki at mas makinang pa kaysa sa una niyang ibinigay. Amara Monteverde, sabi niya, ang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Sa harap ng lahat ng mga taong ito na saksi sa pagmamahala natin, gusto kitang tanungin ulit. Will you marry me? Isang palabas. Isang malaking, nakakasakal na palabas. Naramdaman ko ang titig ni Papa mula sa gilid, isang titig na nagsasabing, umuo ka. Naramdaman ko ang pressure mula sa lahat ng taong nakatingin, naghihintay. Wala akong pagpipilian. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata, at dahan-dahang tumango. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw.
Isinuot ni Franco ang singsing sa daliri ko habang ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Sa gitna ng lahat ng ingay at pagbati, ang mga mata ko ay napadpad sa may bandang likuran ng ballroom. May isang pinto doon na bahagyang bukas. At sa siwang yon, nakita ko siya. Si Rigor. Nakatayo siya roon, nakasuot ng uniforme ng hotel staff. Marahil ay isa siya sa mga naatasang mag-asikaso sa event, nakatingin siya sa amin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata. Sa mga matang iyon, nakita ko ang lahat. Ang pagkadurog. Ang sakit. Ang huling piraso ng pag-asa na tila binura ng eksenang nasaksihan niya. Ang mga mata niya ay parang salamin na nagpapakita ng sarili kong nararamdaman, isang pusong bihag at dinudurog. Nagtagpo ang aming mga mata sa loob ng isang segundo. Isang segundong puno ng lahat ng hindi namin masabi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at naglaho sa dilim ng pasilyo. At sa sandaling iyon, habang hawak ni Franco ang kamay ko at ang mundo ay pumapalakpak, naramdaman ko ang pinakamatinding kalungkutan. Isang kalungkutang mas malalim pa sa hiwa ng isang lihim o sa bigat ng isang kasinungalingan. Ang kalungkutan ng isang pusong tuluyan ng sumuko. Ang araw pagkatapos ng press conference ay dumaan na parang isang masamang panaginip. Ang mga larawan namin ni Franco, ako na may pilit ng ngiti at siya na lumuluhod, ay nasa pabalat ng halos lahat ng lokal na dyaryo. Ang perpektong tambalan, sabi ng isang headline. Kung alam lang nila. Ang perpektong tambalan ay isang perpektong kasinungalingan. Pagka-uwi ko sa hacienda, ang una kong hinanap ay siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto kong makita kung anong reaksyon niya. O baka umaasa ako sa isang maliit at desperadong bahagi ng puso ko na may gagawin siya, may isasabihin siya. Pero wala siya sa hardin. Wala siya sa ilalim ng puno ng sampalok. Wala siya kahit saan. Nagtanong ako sa punong hardinero. Si Rigor po. Nagkibit balikat lang ang matanda. Hindi ko na nakita, senorita. Hindi pumasok ngayong araw. Isang araw. 2 araw. 3 araw. Isang linggo. Si Rigor ay hindi na bumalik. Naglaho siyang parang bula. Walang pasabi. Walang paalam. Ang bawat araw na lumilipas na wala siya ay isang dagdag na bigat sa aking dibdib. Sa una, galit ang naramdaman ko. Ang duwag niya. Sabi ko sa sarili ko. Ganoon na lang ba iyon? Susuko na lang siya. Pero habang tumatagal, ang galit ay napalitan ng isang malalim, umaalpas na lungkot. At takot. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Paano kung itinaboy siya ni Papa? O mas malala, ni Franco? Tinanong ko si Papa, pero isang malamig na hindi ko alam at wala akong pakialam tilang ang isinagot niya. Isang hapon, sa desperasyon, pinuntahan ko ang maliit na kubo kung saan dati siyang nakatira. Kumatok ako. Walang sumasagot. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Bumukas ito. Ang kwarto ay walang laman. Malinis, pero walang bakas ng kahit anong personal na gamit. Maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng maliit na mesang gawa sa kawayan, may isang maliit, itim na kwaderno. Pinulot ko ito. Binuklat. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay. Ang sulat kamay niya. Mga tula. Mga maikling kwento tungkol sa dagat, sa mga bituin, sa pag-asa. At sa huling pahina, may isang drawing. Isang babaeng nakaupo sa may bintana, nakatingin sa malayo. Ako. Sa ilalim ng drawing, may nakasulat, ang bituin na hindi ko maabot. Bumagsak ako sa sahig, yakap-yakap ang kwaderno. Ang mga luha na akala ko'y naubos na ay muling bumuhos, mas masakit, mas mapait. Hindi siya manloloko. Hindi siya manggagamit. Minahal niya ako sa paraang tahimik at totoo. At ako ang nang iwan. Ako ang tumalikod. Ako ang sumuko. Sinungaling. Sinungaling ako sa sarili ko. Pinaniwala ko ang sarili kong galit ako sa kanya, pero ang totoo, nasasaktan ako dahil sa pag-alis niya. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang pagkawala niya. Ang hardin ay nawalan ng kulay. Ang hacienda ay naging isang malaking kulungan. Bakit ka umalis nang walang paalam? Bulong ko sa hangin, sa kwartong walang sasagot. Bakit hindi mo ako ipinaglaban? Ang mga sumunod na linggo ay naging isang impyerno. Pinalis ni Papa ang lahat ng balakid para sa kasal. Ang dating 1 taon na paghahanda ay ginawang 1 buwan. Bawat araw ay may sinusukat na damit, may pinipiling bulaklak, may tinitikmang pagkain.
Para akong isang manika na inaayusan para sa isang malaking palabas. Wala akong lakas para tumutol. Wala nang saysay. Ang lalaking gusto kong magligtas sa akin ay umalis na. Ang bawat ngiti ni Franco, ang bawat haplos niya, ay parang laso na dahan-dahang pumapatay sa akin. Nakikita ko sa mga mata niya ang tagumpay. Nakuha niya ang gusto niya. Ang tagapagmana ng Monteverde. Ang premyo. Si Manang Lolit, na ngayon ay alam ko ng lola ko pala, ay laging nasa tabi ko. Hindi na siya gaanong nagsasalita. Pero sa mga mata niya, nakikita ko ang parehong sakit at pag-aalala. Isang beses, habang inaayusan ang buhok ko, bumulong siya. May oras pa, anak. Pwede ka pang tumanggi. Umiling lang ako, ang mga mata ko ay blanko. Para saan pa, Manang? Lola. Wala na siya. Dumating ang araw ng kasal. Ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ng isang babae ay naging araw ng aking kamatayan. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang isang napakagandang wedding gown na gawa sa libo-libong perlas at kristal. Ang sinumang makakita ay sasabihing para akong isang prinsesa. Pero ang nakikita ko sa salamin ay isang bihag. Isang kaluluwang nakakadena. Pumasok si Manang Lolit sa silid. Sa likod niya, si Papa, nakasuot ng barong na nagpatingkad sa kanyang otoridad. Handa ka na ba, Amara? Tanong ni Papa, may ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hindi ako sumagot. Dahan-dahang tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ko, dumaustos sa aking pisngi, at pumatak sa malamig na sutla ng aking bestida. Hindi ko na ito pinunasan. Hinayaan ko lang. Sunod-sunod. Ang aking tahimik na pagprotesta. Ang simbahan ay puno ng mga importanteng tao. Ang bango ng mga puting bulaklak ay nakakasulaso. Ang marahang tugtog ng organ ay parang isang martsa patungo sa aking libingan. Inilahad ni Papa ang kanyang braso. Wala akong nagawa kundi ang kumapit dito. Habang naglalakad kami sa aisle, ang lahat ng mga mata ay nasa akin. Nakangiti sila. Pumapalakpak. Pero para sa akin, sila ay mga anino lang. Ang tanging malinaw sa paningin ko ay si Franco, nakatayo sa dulo ng altar, naghihintay. Ang aking tagabantay. Ang may-ari ng aking kulungan. Diyos ko, kunin niyo na ako, bulong ng isip ko. Kahit anong paraan. Huwag niyo lang hayaang matuloy to. Nakarating kami sa altar. Ibinigay ni Papa ang kamay ko kay Franco. Hinawakan ito ni Franco ng mahigpit na parang takot na baka tumakbo ako. Sana nga kaya ko. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay parang ugong lang sa aking tainga. Wala akong maintindihan. Ang isip ko ay nasa maliit na kubo, sa kwadernong itim, sa mga salitang, ang bituin na hindi ko maabot. Franco de la Vega, tinatanggap mo ba si Amara Monteverde bilang iyong kabiyak, na mamahalin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang kamatayan? Tanong ng pari. Opo, Father. Tinatanggap ko, sagot ni Franco, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Bumaling ang pari sa akin. Ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Ito na. Ang katapusan. Amara Monteverde, tinatanggap mo ba si? Itigil dan kasal din. Isang sigaw. Isang malakas, nanginginig at desperadong sigaw ang pumunit sa kabanalan ng simbahan. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Maging ang pari ay natigilan. Sa may pintuan ng simbahan, nakatayo si Manang Lolit. Ang kanyang simpleng bestida ay gusot. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha, na laging kalmado, ay puno ng galit, sakit at determinasyon. Lolit! Anong kabaliwan ito? Sigaw ni Papa, ang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Mga gwardya! Paalisin niyo ang babaeng iyan dito. Ngunit hindi na tinag si Manang Lolit. Naglakad siya papalapit sa altar. Bawat hakbang niya ay mabigat, may bigat na mga dekada ng pananahimik. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang mga kamera ng media na naroon ay agad na itinutok sa kanya. Huminto siya sa harap naming lahat. Tinitigan niya si Papa ng diretso sa mata, walang bahid ng takot. Hindi mo siya pwedeng ikasal sa kung sino lang dahil hindi mo siya pag-aari. Renato, deklara niya, ang boses ay umalingaw sa buong simbahan. Natawa si Papa ng mapakla. Nababaliw ka na ba, Lolit? Anak ko siya. Ako ang ama niya. Umiling si Manang Lolit at sa pagkakataong ito, mga luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng galit. Hindi. Inangkin mo lang siya. Pero hindi siya tunay na sayo.
Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at sakit. Amara, anak ti. Pagkatapos ay ibinalik niya ang nag-aapoy niyang tingin kay Papa. Hindi mo ba natatandaan si Clarita? Tanong niya. Ang pangalang iyon ay parang kidlat na gumuhit sa isipan ng lahat. Clarita. Ang kapatid ni Mama na itinakwil ng pamilya dahil nabuntis ng isang ordinaryong mangingisda. Ang kapatid na namatay sa panganganak. Nanlaki ang mga mata ni Papa. Tila ngayon lang niya naunawaan ang lahat. Itinuro ako ni Manang Lolit, ang kanyang daliri ay nanginginig. Ang kanyang boses ay bumaba, pero mas lalong tumago sa kaibuturan ng lahat. Ang batang pinabayaan ninyo. Ang batang itinuring ninyong kahihiyan. Ang anak ng anak ko di. Huminga siya ng malalim at isinigaw ang mga salitang babago sa lahat. Bata ko yan. Yeah. Isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay tila naubos. Si Papa ay napaatras, napahawak sa kanyang dibdib na parang inatake sa puso. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang matikas na tindig ay gumuho. Ang Don Renato Monteverde ay nagmistulang isang matandang talunan. Si Franco, sa tabi ko, ay binitawan ang aking kamay na parabang napaso siya. Tiningnan niya ako, hindi na may pagmamahal o pagnanasa, kundi may pandidiri. Tiningnan niya ang aking ama na ngayon ang hihina, at si Manang Lolit na matatag na nakatayo. Walang salita, tumalikod si Franco. Naglakad siya palayo sa altar, binabagtas ang aisle pabalik, nilalagpasan ang mga naguguluhang bisita. Iniwan niya ako roon. Ang lahat ng atensyon ay nasa akin na ngayon. Ako, si Amara. Hindi Monteverde. Kundi apo ng isang kasambahay. Ang sentro ng isang malaking eskandalo. Tumingin ako kay Manang Lolit, ang aking lola. Tumingin ako kay Don Renato, ang lalaking nagpalaki sa akin. Ang mundo ko ay umiikot. Ang sahig ng simbahan ay parang gumagalaw. Ang huli kong nakita bago ako lamunin ang dilim ay ang mukha ng aking lola, puno ng luha, sumisigaw ng aking pangalan. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, maraming nagbago. Ang pangalang Amara Monteverde ay ibinaon ko na sa limot, kasama ng magarbong bestida, ng mga alahas, at ng buhay sa loob ng hasyenda. Ngayon, ako na lang si Doktora Amara. Isang simpleng doktora sa isang maliit na community clinic sa sentro ng Isla de Sagrado, isang klinika na itinayo ko mula sa maliit na naipon at tulong ng ilang kaibigan. Ang hasyenda ay nanatiling nakatayo pero wala ng buhay. Pagkatapos ng eskandalo sa kasal, tuluyan ng isinara ni Don Renato ang kanyang sarili sa mundo. Naging isa siyang ermitanyo sa sarili niyang kaharian, kinakain ng kahihiyan at pagsisisi. Si Lola Lolit na ang kasama ko ngayon sa isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. Sa wakas, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Ang buhay ko ngayon ay payapa. Ang bawat araw ay may kahulugan. Ang iyak ng mga sanggol, ang pasasalamat ng mga ina, ang mga ngiti ng mga batang ginagamot ko, ito ang mga tunog at tanawin na bumubuo sa aking mundo. Masaya na ba ako? Siguro. Nakahanap ako ng layunin. Pero sa gabi, kapag ako na lang mag-isa at ang tanging maririnig ay ang alon ng dagat, may isang bahagi pa rin ang puso ko na nangungulila. Isang bahagi na patuloy na nagtatanong ng nasaan ka na? Hawak ko pa rin ang itim na kwaderno. Nakatago ito sa ilalim ng aking unan. Sa loob ng 3 taon, ito ang naging kasama ko. Ang mga tula niya, ang sulat niya, ang drawing niya sa akin, ito ang naging patunay na minsan, sa isang iglap, may isang bituin na sinubukang abutin ang isang tulad ko. Isang maaliwalas na hapon, abala ako sa klinika. Puno ito ng mga nanay at ng kanilang mga anak para sa lingguhang check-up at pamimigay ng bitamina. Doktora Amara, si Berto po, inuubo na naman, sabi ng isang ina, karga ang kanyang maliit na anak. Umiti ako at marahang hinaplos ang likod ng bata. Huwag po kayong mag-alala, Aling Nena. Tingnan natin si Berto. Kinuha ko ang stethoscope at nagsimulang pakinggan ang paghinga ng bata. Sa gitna ng aking pag-aasikaso, may isang itim na van ang huminto sa tapat ng klinika. Hindi ko ito pinansin. Marahil ay may bago na namang pasyente. Pero mula sa van, isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Hindi siya mukhang taga-isla. Sumunod sa kanya ang isa pang lalaki, mas bata, na may dalang mga kahon. Nagtuloy lang ako sa ginagawa ko. Malinis naman ang baga niya. Bigyan ko na lang po kayo ng gamot para sa ubo. At painumin niyo po ng maraming tubig, ha? Salamat po, doktora. Pag-alis ni Aling Nena, ang lalaking naka-Amerikana kanina ay pumasok sa klinika.
Nilibot niya ang tingin sa maliit na espasyo, sa mga naghihintay na pasyente, sa mga poster tungkol sa kalusugan na nakadikit sa dingding. May bahagyang pagkunot sa kanyang noo. "Excuse me," sabi niya sa aking assistant. "I'm looking for the head of this clinic." "May appointment kami." "Si Doktora Amara po," sagot ng assistant ko, itinuturo ako. "Doktora, may bisita po kayo." Nilingon ko sila, isang pilit na ngiti ang nasa aking labi. "Magandang hapon po. Ano po ang maipaglilingkod ko?" Ngumiti ang lalaki. "Magandang hapon, Doktora. Ako po si Kim Reyes, mula sa Salgado de la Cruz Foundation. Nandito po kami para personal na iabot ang donasyon naming mga gamot at medical supplies para sa inyong klinika." Salgado de la Cruz Foundation? Bago sa pandinig ko. Ngumiti ako. "Naku, maraming salamat po. Isang malaking tulong po yan para sa aming komunidad." "Walang anuman po. Actually, ang direktor po mismo namin ang may gustong personal na makipag-usap sa inyo. He's very passionate about helping small clinics like yours." Tumalikod siya at sumenya sa labas. "He's just right here." Mula sa likod ng van, isang figura ang lumitaw. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang likuran, kaya anino lang ang nakikita ko. Naglakad siya papalapit sa pintuan ng klinika. Bawat hakbang niya ay pamilyar. Bawat galaw ng kanyang katawan ay nakatatak sa aking isipan. Ang puso ko ay biglang nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Hindi maaari. Pumasok siya sa loob ng klinika. At ang anino ay nagkaroon ng mukha. Ang buhok niya ay maikli at maayos na ngayon. Ang kanyang damit ay isang simpleng kulay abong polo shirt at itim na slacks, hindi magara, pero malinis at may dating. Ang katawan niya ay hindi na payat, may laman na, tindig ng isang taong may kumpiyansa. Pero ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata. Hindi nagbago ang mga iyon. Ang parehong madilim, malalim at nangungusap na mga mata. Si Rigor. Nakatayo siya roon, ilang metro lang ang layo sa akin. Ang mundo sa paligid ko ay nawala. Ang ingay ng mga bata, ang bulungan ng mga ina, ang tunog ng hangin, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita ko ay siya. Ang tanging naririnig ko ay ang pagkabog ng sarili kong dibdib. Tinitigan niya ako. Isang titig na tumago sa 3 taon ng paghihintay, sa lahat ng sakit, sa lahat ng pader na itinayo ko. Ang assistant niya na si Iggy Reyes ay tila hindi napansin ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin. "Doktora Amara, I'd like you to meet our foundation's director, Div Rigor Salgado." Rigor Salgado. Ang hardinero. Ang ex ng kaibigan ko. Ang lalaking umalis ng walang paalam. Ngayon, direktor ng isang foundation. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang dila ko ay parang namanhid. Ang mga paa ko ay parang nakapako sa sahig. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng lungkot, ng pangulila at ng pag-asa. "Magandang hapon, Doktora," sabi niya, ang boses niya ay mas malalim na ngayon, mas buo. Rigor, yun lang ang salitang lumabas sa bibig ko, halos isang bulong. Naglakad siya papalapit, huminto sa harap ko. Inilahad niya ang kanyang kamay para makipagkamay. Nag-aalangan akong inabot ang kamay ko. Nang magdikit ang aming mga palad, para akong nakuryente. Ang init ng kanyang kamay. Hindi na ito magaspang at puno ng kalyo. Pero ang init, ang pamilyar na init, nandoon pa rin. "Matagal na rin tayong hindi nagkita," sabi niya, hindi binibitawan ang kamay ko. Ang mga mata niya ay sinusuri ang bawat pulgada ng aking mukha. Bumitaw ako. Kailangan kong kumawala. Masyadong mabilis. Masyadong mabigat. 3 taon, sagot ko, pilit na pinatatag ang boses ko. "Ano nang ginagawa mo dito?" Sinabi na ni Amy Reyes. "Nandito kami para sa foundation." Ang mga mata niya ay hindi pa rin inaalis sa akin. "At para makita ka." Bumalik ang lahat ng sakit. Ang mga tanong. Ang galit. Para makita ako. Pagkatapos ng 3 taon, napansin ni Amy Reyes ang tensyon. Umubo siya ng bahagya. Sir, Doktora, ilalagay na lang po namin ang mga kahon sa loob. Kung okay lang po sa inyo, baka gusto ninyong mag-usap sa labas para hindi makaistorbo sa mga pasyente." Tumango si Rigor, hindi inaalis ang tingin sa akin. "Magandang ideya." Tumingin siya sa akin na para bang nagtatanong kung papayag ako. Wala akong lakas para tumanggi. May bahagi sa akin na gustong tumakbo palayo.
Pero may mas malaking bahagi na gustong manatili, na gustong marinig ang mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng 3 taon. Tumango ako. Naglakad kami palabas, palayo sa klinika. Walang nagsasalita. Naglakad kami patungo sa dalampasigan, kung saan ang hangin ay mas malakas. Huminto kami sa ilalim ng isang pamilyar na puno. Ang puno ng sampalok. Ang puno kung saan nagsimula at natapos ang lahat. Sumandal ako sa puno. Hinarap niya ako. Nagbago ka, sabi niya. Ikaw din, sagot ko. Director. Foundation. Malayo na ang narating mo mula sa pagiging hardinero. May bahid ng sarkasmo sa boses ko na hindi ko napigilan. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ko. Kailangan kong gawin yon, Amara. Kailangan mong umalis na walang paalam, tanong ko, ang galit ay nagsisimulang umakyat mula sa dibdib ko. Kailangan mo akong iwan na nag-iisip kung ano ang nangyari sa'yo. Kung ano ang kasalanan ko. Wala kang kasalanan, mabilis niyang sagot. Ako. Ako ang may kasalanan. Naging duwag ako. Duwag? Natawa ako ng mapakla. Yun lang yun. Naging duwag ka? Tumingin siya sa malayo sa dagat. Noong araw ng press conference, noong nakita kitang tinanggap ulit ang singsing niya gumuho ang mundo ko. Naisip ko, ano ba ang laban ko? Isa lang akong hamak na trabahador. Anong may bibigay ko sa'yo? Paano kita ipaglalaban sa isang Monteverde at sa isang De La Vega? Kaya sumuko ka na lang. Umalis ako para maging karapat-dapat sa'yo, sabi niya, bumaling ulit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Nag-aral ako, Amara. Ginamit ko ang lahat ng ipon ko para makatapos. Nagtrabaho ako gabi at araw. Itinayo ko ang foundation na ito para sa mga batang tulad ko na walang pagkakataon. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Para pagbalik ko, kaya ko nang sabihin na karapat-dapat ako. Ang mga salita niya ay parang alon na humahampas sa pader na itinayo ko. Unti-unti itong nabibitak. 3 taon, Rigor. 3 taon akong naghintay ng paliwanag. Lumapit siya sa akin. Ang distansya sa pagitan namin ay isang dangkal na lang. Inangat niya ang kanyang kamay na parang hahawakan ang aking pisngi, pero ibinaba rin niya ito. Mas matangkad ka na ngayon, bulong niya, sinusubukang pagaanin ang usapan. At mas maganda. Ang simpleng papuri na iyon, sa gitna ng lahat ng bigat, ay nagparamdam sa akin ng isang pamilyar na kilig. Isang kilig na matagal ko nang hindi naramdaman. Napaiwas ako ng tingin, naramdaman kong nag-init ang aking mga pisngi. Umuwi na ako, sabi ko, pilit na ibinabalik ang pagiging seryoso. Kinuha ko mula sa bulsa ng aking doctor's coat ang isang bagay na lagi kong dala. Ang nakatuping kopya ng huling pahina ng kanyang kwaderno. Ang drawing ko. Inilahad ko ito sa kanya. Hawak ko pa rin to. Tiningnan niya ito at nakita ko ang pagkabigla at pag-asa sa kanyang mga mata. Ang bituin na hindi ko maabot, basa ko sa nakasulat. Tumingin ako sa kanya. Ako ba to, Rigor? Tumango siya, hindi makapagsalita. Bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan mong umalis? Ang mga luha ay muling namuo sa aking mga mata. Ang lahat ng sakit ng 3 taon ay bumalik sa isang iglap. Dahil mahal kita, sagot niya, ang boses ay basag. Mahal na mahal kita, Amara. Noon pa man. At hanggang ngayon. Kaya ako umalis dahil ang pagmamahal na iyon ay hindi sapat noon. Pero ngayon lumapit pa siya. This time, hinawakan na niya ang aking mga kamay. Ngayon, nandito na ako. At hindi na ako aalis. Kung papayagan mo ako. Nakatitig lang ako sa kanya, sa kanyang mga matang puno ng pag-asa. Ang puso ko ay nagtatalo. Maniwala ba ako? O matakot ulit na maiwan? Ang sugat ay nariyan pa rin, malalim at masakit. Ngunit sa ilalim ng punong ito, sa harap ng lalaking bumalik para sa akin, isang maliit na usbong ng pag-asa ang nagsimulang tumubo. Ang mga salitang binitiwan ni Rigor sa ilalim ng puno ng sampalok ay umalinggaw sa isip ko sa mga sumunod na araw. Mahal kita. Ngayon, nandito na ako. At hindi na ako aalis. Ang pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko sa loob ng 3 taon ay hindi basta-basta gumuho. May mga lamat, pero nanatili itong nakatayo, isang bantayog ng sakit at takot. Takot na baka sa oras na buksan ko ulit ang puso ko, iiwan lang ulit ako. Ngunit si Rigor ay mapilit. Hindi sa paraang nakakasakal, kundi sa paraang tahimik at matyaga. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho niya sa foundation, dumadaan siya sa klinika.
Minsan, may dala siyang merienda para sa akin at sa mga staff. Minsan, tutulong lang siyang magbuhat ng mga kahon ng gamot. Hindi siya nagtatanong. Hindi siya nangungulit. Nandoon lang siya, ipinaparamdam ang kanyang presensya, ipinapakita sa gawa at hindi sa salita na seryoso siya. Isang gabi, naabutan niya akong pagod na pagod sa klinika. Maraming pasyente at mag-isa lang ako dahil may sakit ang aking assistant. Umuwi ka na, Amara. Magpahinga ka na, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling ako. Kailangan ko pang tapusin itong mga report. Walang salita, kinuha niya ang walis at nagsimulang maglinis ng sahig. Kinuha niya ang basurahan at inilabas. Inayos niya ang mga upuan. Ginawa niya ang mga bagay na hindi gagawin ng isang direktor ng foundation. Ginawa niya ang mga bagay na gagawin ng isang taong nagmamalasakit. Pinanood ko siya at unti-unti ang yelo sa puso ko ay nagsimulang matunaw. Bakit mo to ginagawa? Tanong ko sa wakas. Huminto siya at tumingin sa akin. Dahil mahalaga ka sa akin. At ayokong nakikita kang nahihirapan. Sa mga sumunod na linggo, hinayaan ko siyang pumasok ulit sa buhay ko, dahan-dahan. Nagkukwentuhan kami tungkol sa nakalipas na 3 taon. Ikinuwento niya ang hirap na dinanas niya sa Maynila, ang pagtatrabaho bilang construction worker sa umaga at pag-aaral sa gabi. Ang pangulila niya sa akin na ginawa niyang inspirasyon para magsumikap. Ako naman, ikinuwento ko ang buhay ko matapos ang kasal. Ang pagharap sa katotohanan. Ang pagpapatawad sa sarili ko at kay Don Renato. At ang pagbuo ng panibagong buhay kasama si Lola Lolit. Isang hapon, isinama niya ako sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Ang Hacienda Monteverde. Bakit tayo nandito? Tanong ko, ang puso ko ay bahagyang kumabog. Matagal na akong hindi nakakatapak dito. May gusto lang akong ipakita sa'yo, sabi niya, hinawakan ang kamay ko. Naglakad kami papasok sa malaking gate na dati parang harang ng isang kulungan. Ang hardin na dati puno ng buhay ay napabayaan na. Ang mga damo ay matataas. Ang mga bulaklak ay nalanta. Sa di kalayuan, sa isang silya sa veranda, nakaupo ang isang matandang lalaki. Si Don Renato. Payat na siya, at ang kanyang buhok ay kulay puti na. Nakatingin lang siya sa malayo, ang mga mata ay blanko. Kinakausap ko siya, Amara, mahinang sabi ni Rigor. Linggo-linggo. Noong una, ayaw niya akong makita. Pero sa huli, pinapasok na rin niya ako. Kinukwento ko sa kanya ang tungkol sa'yo. Ang tungkol sa klinika mo. Ang tungkol sa kung gaano ka nakagaling na doktora. Napatingin ako kay Rigor, hindi makapaniwala. Bakit? Dahil kailangan niyang malaman. At kailangan niya ng kapatawaran. Tulad nating lahat. Tumingin sa direksyon namin si Don Renato. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nagtama ang aming mga mata. Walang galit. Walang pagmamataas. Ang nakita ko lang ay isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Dahan-dahan, tumango siya sa akin, isang tahimik na pagkilala. Tumango rin ako pabalik. Isang pader sa pagitan namin ang tuluyan ng gumuho. Dinala ako ni Rigor sa likod ng mansyon, sa hardin ng mga puting rosas at sampagita, ang hardin ni Mama. Ito, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nanatiling maganda at alaga. Ako ang nag-alaga dito pag-amin ni Rigor. Ipinakiusap ko kay Don Renato na hayaan akong alagaan ang hardin na to, para sa mama mo. At para sa'yo. Sa gitna ng hardin, may isang mesa na may 2 upuan. May mga bulaklak at 2 kandilang nakasindi. Simple. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Umupo kami. Walang pagkain. Walang alak. Kami lang 2 at ang papalubog na araw. May kinuha si Rigor mula sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing na may diamante. Isa itong simpleng kwintas. Ang kwintas ng aking ina, si Clarita. Isang pilak na medalyon na may nakaukit na bulaklak ng sampagita. Ibinigay ito sa akin ni Lola Lolit noong nalaman ko ang katotohanan. Ipinahiram ko ito kay Rigor isang araw bilang tanda ng aking pagtitiwala. Amara, simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Wala akong hasyenda. Wala akong kayamanan. Ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang puso ko, ang katapatan ko, at ang pangakong hinding-hindi na kita bibitawan. Lumuhod siya sa aking harapan, sa malambot na damo, sa gitna ng hardin ng aking tunay na ina. Hindi kita tatanungin kung papakasalan mo ako. Dahil alam kong hindi na yan ang mahalaga. Ang itatanong ko, Amara, hahayaan mo ba akong mahalin ka habang buhay?
Hahayaan mo ba akong bumuo ng pamilya kasama mo, sa isang buhay na simple, totoo, at puno ng pagmamahal? Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Pero sa pagkakataong ito, mga luha na ito ng kaligayahan. Isang kaligayahang dalisay at matagal kong hinintay. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Tinitigan ko siya sa mata. Ang lalaking minahal ko sa katahimikan. Ang lalaking umalis at nagbalik. Ang aking Rigor. Bulong ko. Rigor. Hahayaan kita. Isinuot niya sa akin ang kwintas. At sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa gitna ng mga bulaklak na saksi, hinalikan niya ako. Isang halik na naglalaman ng lahat, ng sakit, ng paghihintay, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at tadhana. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng isang selebrasyon sa hacienda. Pero hindi ito isang magarbong party. Ang malaking gate ay bukas para sa lahat. Ang mga bisita ay ang mga taga-isla, mga mangingisda, mga magsasaka, mga ina at kanilang mga anak. Ang kasal namin ni Rigor ay ginanap sa mismong hardin kung saan siya nag-propose. Simple lang. Suot ko ay isang puting bestida na gawa sa pinya na tinahi mismo ni Lola Lolit. Si Rigor ay nakabarong. Ang mga ngiti namin ay totoo. Ang aming mga hihi ay mula sa puso. Si Lola Lolit ay umiiyak sa tuwa sa isang tabi. Si Don Renato ay nakamasid mula sa malayo, sa veranda, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiti habang mailuhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Isang ngiti ng pagtanggap at katubusan. Pagkatapos ng kasal, isang bagong karatula ang isinabit sa gate ng hacienda. Hindi na Hacienda Monteverde. Ang nakasulat na ay Monteverde Salgado Community Center, eskwela para sa masa. Ang dating mansyon ng karangyaan at pagkakawatak-watak ay naging isang lugar ng pag-asa. Ang mga silid ay ginawang classroom para sa mga batang hindi kayang mag-aral. Ang malawak na hardin ay ginawang palaruan. Ang aming klinika ay inilipat sa isang mas malaking bahagi ng bahay. Nakatayo kami ni Rigor sa veranda, magkahawak kamay, pinagmamasdan ang mga batang masayang naghahabulan sa damuhan. Niyakap niya ako mula sa likod at ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya at mumiti. Sobra. Hinalikan niya ang aking sentido. Sinabi ko sa'yo, di ba? Darating ang araw, aabutin din kita. Hindi mo ako inabot, Rigor, sabi ko, hinahaplos ang kanyang pisngi. Bumaba ako para salubungin ka. Sa likod ng matataas na pader ng Hacienda Monteverde, sa gitna ng mga anino ng nakaraan, natagpuan namin hindi lang ang pag-ibig, kundi ang isang panibagong simula. Isang simula na binuo hindi ng pangalan o yaman, kundi ng pagpapatawad, pag-asa, at isang pagmamahalang mas matibay pa sa anumang pader na kayang itayo ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito sa loob ng Hacienda Monteverde. Bawat kabanata ay isinulat ng may pag-asang madama ninyo ang bawat tibok ng puso, bawat patak ng luha, at bawat kislap ng pag-asa ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong kinilig, nasaktan at umasa. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lang tungkol sa pag-iibigan, kundi tungkol din sa paghilom, pagpapatawad, at paghahanap ng sarili nating lakas sa kabila ng mga pader na itinatayo ng mundo sa ating paligid. Sana ay naiwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman tumitingin sa estado sa buhay o sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa pagiging karapat-dapat para sa isa't isa, at sa tapang na ipaglaban ang tinitibok ng puso. At higit sa lahat, sana ay mapaalalahanan tayo na ang pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating sarili, ay may pambihirang kapangyarihang maghilom ng kahit ano pa mang sugat, at laging may puwang para sa isang panibagong simula. Ngayon, gusto ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling linya ang tumatak sa inyong puso? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ang inyong boses ay mahalaga sa akin. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.